Yan. Morning po sa lahat. Good morning. Una sa lahat, nabanggit mo no, na mag-stay ka for 2 years sa Japan. Pero so far, ano na ba yung mga nagbago sa'yo? Ano na yung nag-improve mo sa maging routines mo sa lahat ng mga routines mo? Una ko na po yung discipline ko po na bago po lahat kasi I need to be there for 2 hours before my training. I need to ready my body, like prepare my body, stretching, conditioning to warm up my body. So if our training starts, I'm gonna start like event para marami rin po ang magawa. And then nagbago din po yung pag-budget ko rin po sa sarili ko kasi I'm on my own kasi wala po na silang mama. And yan po. Yung training mo ba sa Japan, nabagit mo mag-isa ka, di ba? So paano ka nagko-cope? Kumbaga, may mga tinatawagan ka ba everyday para hindi ka malungkot? Actually po, hindi po talaga ako mag-isa mag-training. Like I said, may ka-training po ako si Sasaki Fumiya po, which is one of the greatest gymnasts din po sa Japan. And halos lahat ng lahat ng gymnast na buong mundo kilala siya. Parang ganun. So he's my training partner for 2 years. And yeah, may tumatawag sa akin, nasagot ko rin naman. And may tinatawagan din ako na person para hindi rin maboringan sa Japan. Through sa young age mo, at 17, meron kang confidence to win the gold or to achieve greater feats. Saan nang igaling tong confidence? Parang paano nabuo? I think I don't have confidence. I just have positively thinking. So, yeah, I got that from my, pagiging extrovert na I need to be like always positive. Sometimes, pwede rin naman maging negative, pero wag palagi. Pero yun nga, mas lagi akong nakafocus sa mga positive things na kung ano mangyari, kung ano yung mga consequences kapag ginawa ko itong positive na to, kung ano yung ginawa ko negative, ano yung magiging consequences. So, mas nag-focus ako sa positive kasi dun ako mas nagbe-benefits for myself. Eldro, anong nilook forward mo sa World Junior Championship? Siyempre, dito gaganapin sa Pilipinas, playing in front of the home court. Ayun nga po, nag-looking forward po ako na magkaroon ng top para sa future junior. Tapos magkaroon na sila ng team. And ayun nga po, since hindi ko ma-enjoy ko, pero hindi ko mararanasan na magkaroon ng teammates sa junior worlds. Pero at least, I have to, parang sacrifice na I have to parang top 20 all around or top 13, top 15 para magkaroon din ng ibang chance yung junior natin na susunod. Ano ka? Yung mag-post and yung surname mo, lahat ng tao or most ng tao hakabangan ka, paano mo hinahandle yung Pressure. Yeah. Ano lang po siguro, mas nag-focus lang po ako kung ano lang po yung may bibigay kong best. And I cannot promise yun na makagod ako, pero I can promise you na gagawin natin yung best natin para makuha yung gold, and kaya na nito. Speaking of the gold, saan ka feel mo mas may laban? Among di aparatos? Lalabanan ko po sa lahat. Pipilitin ko po sarili ko. Like Coach Mone said, you need to step over your limit every day. Like kailangan mo lagpasan lahat ng limits mo every day para gusto mo makagold. Kailangan mo gawin yun. Ayun yun sabi sa akin ni Coach Mone. Pero saan mo mas feel na may advantage ka? Like sa floor, sa pommel, saan? Kung saan pa ako may mas advantage. Yeah. Siguro sa pommel lang mas nakikita ko kasi sa lahat naman ng event magaling si Kuya. Si Kuya kasi parang injured siya sa wrist niya, injured siya, kaya medyo ganun yung yung performance niya. Paano mo makukumpiyansa na sa harap ng home crowd makukuha mo ang ginto na inaasahan po natin? Pero gagawin ko rin po talaga yung pinaka-best ko, and that's the one thing that I can promise you guys na I will do my very, very, very best to
get the gold medal. And of course, yung inspirasyon yun sa pamilya ninyo, sa mom and dad ninyo, para at least maitaguyod nyo yung pagiging buhay na gymnastics. Anong masasabi nyo? Ano ba ulit? Sa suporta ng pamilya. Siguro po, masaya kasi nakasuporta sila. Ito yung pinaka first major competition ko na makakanood sila kasi yun nga, wala kaming money to take a plane and para makanood sa ibang bansa. And buti na lang dito sa Pinas gaganapin and makakanood ang buong pamilya ko ng pinaka major competition ko. And sobrang saya ko na po sa ganun. Timing ba na in what could be your last tournament sa junior level, mapapalik ka ng pamilya mo? Yeah, this is gonna be my last junior tournament level because next year I'm going to decide to be a senior level because it sucks to be junior here in Philippines because I don't have any teammates here. I mean, it's true that I don't have any teammates and it's sad because I'm the only one that who in the spotlight. Of course, I want it to be others people's spotlight. So, ayoko lang ng ako lang palagi. Gusto ko yung iba din. Gusto ko rin i-share yung paano manalo. Eldo, yung nakabagit yung Olympics, tingin mo kakayanin ba natin this 2028 or take it slowly, one step at a time lang? One step at a time. Hindi pwedeng umakbang tayo ng ganun. Hindi tayo si Naruto para mag-ano. Umakbang from Jenny to Hokage. Hindi pwede yung ganun. So, syempre, step by step tayo. Pero I think, positive naman ako na kaya. Pero kung hindi tayo pagpalain, meron pa namang susunod na Olympics. Pero kung hindi ulit pagpapalain, hindi meron pa susunod na Olympics. Kasi Ate Heidi din lang, parang ganun. Ang ilang Olympics bago mga gold. Okay. Thank you, Eldo. Thank you. Thank you.